Malapit nang lumabas ito, pambihirang lakas, kilala siya bilang lobo ng boxing ring. Halika, palakpakan natin para salubungin ang asul na boksingero, mula sa Ferdos sa Tajikistan. Меня зовут Хафизов Фирдавс. Я приехал из Таджикистана. Я первый раз приехал в Китай. Я хочу победить сам. Я увидел свой соперник, посмотрел его бою, крепкий. Думаю, хороший бой покажу. ما در این رو میخریم انشاءالله بای نغز میگذاریم انشاءالله میبریم به نیت اومدگیم که ایجاد به سر بلند برگردیم به تاجیکستان انشاءالله ساخت سلامت میریم ایجاد انشاءالله الله نگهبان ما انشاءالله мы с тобой встретимся на ринге бой покажешь все. Ladies and gentlemen, here is blue corner, the fiesta man, Susunod naman ang manlalaro. Siya ay naging disipulo ng Shaolin mula pagkabata. Matangkad at nakakatakot, kaya ba niyang hamunin ang Kang Wolf? Maghintay tayo at tingnan, palakpakan natin. Paki-welcome ang manlalaro mula sa pulang bahagi. Isang matibay na kampiyon sa boxing mula sa China. Ang mga katail ay umaabot patungong silangan.我的人生要掌控在自己手里。武术、泰拳、搏击。一路走来并不容易，要坚持做自己。挨过打，受过伤，赢过比赛，成就自己的梦想，唯有流过的汗水可做证明。我是蒲东东，我的人生我做主。Here is red corner from Shaolin. Is Wu Zhong Zhong. Kumusta kayong lahat, mga mahal kong manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite ni Alamat ni Emi. Nasa Emi Mountain Gymnasium na tayo ngayon. Ako si Tony. Ako si Dongjiang Tao. Ang magkakasunod na laban ay Super Battles sa ilalim ng 71 kilo free fighting rules. Ang manlalaro sa pulang panig ay si Pu Dongdong mula sa China. Ang manlalaro sa asul na panig ay si Ferdos mula Tajikistan. Pu Dongdong, dapat ito na ang kanyang ikatlong laban sa Emi Legend. At lahat ng ito ay undefeated records ng Emi Legends. Medyo kalmado ang laro ng manlalarong ito. Kapansin-pansin ang teknik niya sa binti. Pu Dongdong, siya pala ang gumagawa ng martial arts sa buong mundo. Atleta sa martial arts. Para sa mga martial artist, pero simula nang mapanood niya ang iisa. Pagkatapos, nagkaroon siya ng hilig sa pakikipaglaban. Kaya malinaw na balak niyang magpalit ng karera. Ngunit noong panahong iyon, tinanong siya ng maraming tao sa paligid niya. Sa tingin ko, maganda rin ang ginagawa mo ngayon. Kung gusto mong magpalit ng karera, parang nagsisimula ka ulit. Ito ay dahil gusto ko ang sport at libangan na ito. Sumugod ng walang pag-alinlangan. Tinanong ko siya kung may pagsisisi siya. Sabi niya, nagsimula ito sa main event. At kung patuloy kang binubugbog, pagsisisihan mo. Pero ngayon, hindi ko na pinagsisisihan. Mararamdaman mo ito sa kompetisyon sa entablado. Pagkatapos ay nagbibigay ito ng pakiramdam ng tagumpay sa iyong sarili. Tingnan muna natin si Pu Dongdong. Sa usapin ng sitwasyon, ito ay isang anyo ng pang-aapi. Dahan-dahang pinipisil ang sitwasyon. At bawat atake ay malinaw.
Malakas si Pudongdong. Sa mga naunang laban, kilala silang lahat sa kanilang mabibigat na pag-atake, kaya nakikita natin, tuwing sinusubukan ni Pudongdong na gamitin ang kanyang lakas, mukhang kinakabahan ang lahat ng kanyang mga kalaban. Dahil pagkatapos ng ilang sagupaan sa daan, malinaw na napakalakas ng galaw ni Pudongdong. Malakas at mabigat ang sweeping kick. Ang atleta na ito ay abala sa martial arts performance. Hindi ba't napakaganda ng galaw na ito? At may mas magandang balanse sa koordinasyon ng katawan. Ang mga atletang ito ay nakikilahok sa martial arts. Paglipat sa iba pang martial arts o international na programa, mabilis itong usad. Dahil sa koordinasyon ng buong katawan, kasama ang explosiveness, lakas, at bilis, magkakaroon ng matibay na pundasyong benepisyo. Ang high sweep counter-attack ni Pudongdong ay talagang kahanga-hanga. Nagpalitan ng suntok ang dalawang panig ng sunod-sunod. Pero tignan natin ang galaw ni Pudongdong ngayon, hindi kasing gulo ni Ferdos. Pero bawat putok ay tama. Ipinapakita nito na malinaw ang pangkalahatang estratehiya sa pag-atake ng Pudongdong. Mukhang magaspang ang mga suntok ng boksingerong asul na ito, tapos bigla na lang niya itong tinipe. Pero epektibo pa rin ito. Nagsimula ang ikalawang laro. Tignan natin na si Ferdos ay isang manlalaro mula sa Tajikistan. Kabilang sa mga atleta mula sa rehiyong ito ang Iran, Belarus, Ukraine, ang rehiyong ito ng gitnang Asya at silangang Europa. Mukhang medyo magaspang ang teknolohiya. Ngunit ang kanilang diwa sa pakikipaglaban, at ang pakikibaka para sa kamalayan na ito ay bukas. Matatag ang loob at ligaw na estilo. Tignan natin, dalawang epektibong taktika ang ginamit ni Pudongdong ng sunod-sunod. Hawak ang ulo at sumasabay sa kalaban, sinusubukang makipag-punch duel. Bigla siyang sumipa ng mataas at nag-sweep ng mataas. Kanina lang, itinaas ni Pudongdong ang kanyang binti at iniiwasan ang isang napakabigat na mababang hampas mula sa kalaban. Nakakaapekto ito sa pagiging responsive ng atleta. Mataas ang mga kinakailangan dito. Sa ngayon, si Pudongdong ay nasa court sa isang napakalakas na estilo ng opensa. Ang malinaw na epekto ng pag-ataking ito ay nakasisira, at ang pangkalahatang kalamangan sa kapangyarihan. Malinaw. At sa sitwasyong ito kung saan ang mga manlalaro ng asul na panig ay pinipigilan, mukhang gumanda na ang pakiramdam niya sa distansya. Ilang suntok lang ang pumalya. Tignan mo, palaging nahuhuli ni Pudongdong ang mga ito. Sa sandaling umatras ang manlalaro ng asul na kapunan at naghanda ng sumuntok pagkatapos ng isang pag-ulan ng suntok. Isang high sweep kick ang tumatama diretsyo sa ulo ng kalaban. Ito ay countdown. Maaari pa bang magpatuloy ang laban? Sige, mukhang ayos lang. Pwede. Magagawa kaya ni Pudongdong na samantalahin ang pagkakataon para tapusin ang laban ng maaga. Sinubukan ni Pudongdong na makipagkasundo at magpalitan ng guwantes sa kabilang panig. Ngunit ang kabilang panig ay napakamaingat. Ang magkakasunod na kombinasyon ng suntok ay nagpin sa kalaban sa gilid ng lubid. Sige, itulak mo ang tuhod mo. Sa totoo lang, dapat ay komportable siya. Kami mga atleta ng China, mayroon pa ring mga pangunahing etika sa arena. Nakasalalay din ito sa performance ng bawat manlalaro sa court. Napakaganda ng downward split na ito. Nag-alala
Ako si Andy Ha, isa sa 4 Kings noong unang bahagi ng Ni-Isa era. Pinilit niya ang kalaban hanggang sa tuloy-tuloy na pag-ugoy sa sulok ng lubid. Pinipilit ang kalaban na dumating. Mukhang malaki ang pressure nito sa depensa. Patuloy na hinahabol ni Pudongdong ang kanyang kalaban. Ngayon, ang kalaban ay nasa gilid ng lubid. Medyo pasibo. Magwalis ng mataas. Ang unang dalawang laro ay tungkol kay Pudongdong. Ang napakalaking kalamangan na ito ay pinipilit ang kalaban. At sa sunod-sunod na malalakas na suntok, nagdulot ito ng malaking epekto sa kanilang mga kalaban. Ngayon, lumipat tayo sa ikatlong round. Tignan natin kung kaya ng kalaban na maglaro ng taktikal. Gumawa ng ilang pagbabago upang maibsan ang kasalukuyang disbentaha. Ang kasalukuyan nilang sitwasyon ay parang agila na nahuhuli ang sisiw. Medyo dramatiko ang eksena. Ito pa rin ay tungkol sa pagdiin sa kalaban. Posible bang nasa pagitan ng rounds ang kalabang ito? Hindi ba binigyan siya ng coaching team ng payo? Marahil ang payo ng coach ay serye lang ng mga hindi direktang taktika. Parang masyadong nagmamadali. Sa tingin ko, medyo kinakabahan si Pudongdong sa sandaling ito. Hindi kailanman nakipaglaban ang kalaban sa kanya sa direktang sabupaan. Hinahabol ni Pudongdong ang kalaban niya. Mukhang irritable din ito. At anong klaseng tao si Pudongdong? Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa ilang mga paligsahan. Halimbawa, napaka-intense ng laban na ito. Pero natalo siya. Maganda rin ang pakiramdam niya. Ang kompetisyong ito. Pero may mga laro talagang hindi maganda ang laro. Pagkatapos, madali niyang napatumba ang kalaban. O iba pa, naramdaman din niyang walang saysay ang panalo. Hindi sapat ang laban para lubos na ma-enjoy ito. Kaya pakiramdam ko ito na ang laro. Dapat ganoon din ang iniisip niya. Nagpatuloy si Pudongdong sa pagsunod gamit ang kanyang mga suntok. Ngayon, nakikita kong medyo magulo ang kalaban ni Pudongdong. Ang teknik na ito sa kamao ay nagpapalaya ng malaking pendulum, at mahina at walang kapangyarihan. Walang kahit anong amplitude o konsiderasyon mula sa anggulong ito. Nakakapagod maglaro ng ganito ng 3 rounds. Sa tingin ko, si Pudongdong ay nasa napaka-nerbiyosong pag-isip. Hawak ng kalaban ang buong kontrol. Sa ilalim ng kanyang kontrol, napakalakas ng trend na ito. Pero hindi nila napapatay agad ang kalaban. At kapag tumatakbo ang kalaban mo, patuloy ka nilang ginulo. Hindi tama, pero malaki ang epekto nito. Kanina lang, umatras ang kalaban. Halos, sa wakas ay nabagsak na ito. Sa wakas ay natumba siya. Susunod, i-anunsyo natin ang laban na ito. Ang manlalaro ng red side na si Pudongdong ay nagkaroon ng 2 minuto at 36 segundo sa ikatlong laro. Napanalunan sa pamamagitan ng sa huling minuto.
Susunod, salubungin natin ang asul na boksingero sa pamamagitan ng palakpakan. Mula sa Thai boxing champion na si Emmy, ginoong kampiyon. 王者之战，谁与争锋？所到之处皆臣服。自拳、扫腿、膝撞3条 WMC 世界金腰带，他就是泰国拳王阿密。看似文艺的外表，却掩藏不住王者的霸气。泰国天王消杀狂，草原苍狼巴特尔。 拼命3郎1豹皆不敌其力。今日在峨眉传奇的擂台上，已经31岁的阿密即将迎战中国小将朗廷贵，是拳王卫冕还是小将逆袭？鹿死谁手？我们翘首以待。 Matapang na batang general na parang bagong silang nagbuya. Malapit nang dumating, hahamon niya ang Thai boxing champion na si Emmy. At paano naman ang manlalarong ito? Kilalang kilala rin bilang Black Whirlwind of the Ring. Tara na, palakpakan natin. Mga manlalaro sa pulang panig, mga batang manlalaro ng China. Ang korte ay marangal. Paparating na ang lobo. 马背上的民族，骁勇善战的悍将，豪爽勇猛的性格。 他就是大山里的蒙古族，朗廷贵。大家好，我叫郎廷贵，来自四川大凉山。拔山盖世是他与生俱来的体质，气吞山河是他一路走来的气魄。我对自己还是很有信心的。这场比赛我就想按照我平时训练的风格来上去打。 朗廷贵将利用自己身高臂长的特点，拉开距离，防守反击的同时，观察对手的一举一动，一有机会奋勇向前，避其锐气，击其惰归。男人嘛，还是要靠自己的实力说话。我们擂台上用拳头说话。 Kumusta kayong lahat, mga mahal kong manonood? Maligayang pagdating sa Emmy Legend ng Sichuan Ngi. Nasa Emission Gymnasium na kami ngayon. Ako si Tony. Ako si Dongjiang Tao. Ang laban na ito ay isang super battle sa ilalim ng 70 kilo free fighting rules. Ang manlalaro sa pulang panig ay silang Tinggi mula sa Emmy Legend International Fighting Club. Ang blue side player ay si Emmy mula Thailand. Nagsimula ang unang laro sa pagitan ng dalawang koponan. Silang Tinggi ay isang napakabatang manlalaro. Hindi masyadong mahaba ang panahon ng pagsasanay. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang kalaban na si Amir ay isang napaka-experienced na veterano. Bukod pa rito, malinaw na ang estilo ng laro ng magkabilang panig mula pa sa simula. Napakalakas ng pagnanais nilang Tinggi sa pag-atake, at nanatiling kalmado at maayos si Ami. Eksaktong estilo ito ng Thailand. Minsang naglaro si Ami kasama ang kilalang general ng China na si Bataal. Nagkaroon ng 3 leg na laban. Noong panahong iyon, ang dalawang panig ay nasa isang deadlock. Bukod pa rito, napakahirap at eksakto ng mga suntok sa tuhod ni Emmy. Madalas na kaya mula sa anumang anggulo. Kaya niyang magbigay ng napaka-eksaktong suntok sa tuhod anumang oras. Tignan natin kung paano nag-perform ang dalawang panig sa laban na ito. Medyo kinakabahan ba silang Tinggi ngayon? Medyo tensyonado ang buong katawan niya. Bagaman malakas ang agresibong pagnanasa na ito, ngunit kung ikukumpara sa mga manlalaro tulad ni Ami, na tunay na kahanga-hanga at may karanasan, sabi niya dapat mong bigyang pansin ang depensa na ito, dahil ang isang pagkukulang ay maaaring magdulot ng problema. Nagdulot ito ng matinding pinsala. Isang laban sa pagitan ng mga baguhan at veterano.
Madalas itong nilalaro sa 1 o 2 rounds. Sa pagtatapos ng ikatlong laro, madalas na nagagawang samantalahin ng mga veterano ang pagkakataon. Ang buong estilo ng opensa na ito ay para sa mga baguhan. Kasama na ang mga taktika na malinaw na bumubuo sa taktikal na ayos na ito. Tignan mo ang bawat tama na tinatamaan ni Ami ngayon, sobrang tumpak. Tandaan ang singit. Nangyayari ito kapag tinamaan ang singit. Marami sa mga atleta na ito ang nakakaranas ng ganitong bahagyang panginginig. Kung gayon, para maibsan ang sakit na ito sa tiyan, Ila the way, sa tingin ko malinaw na may karanasan at galing silang tinggi kapag nakaharap sa isang manlalaro. Gaya ng mga manlalarong may kalamangan sa kanya. Aktibong gamitin ang taktika sa pakikipaglaban. Hindi nila pinapayagan ang mga kalaban na gumawa ng taktikal na ayos o pagbabago. Ang bagong silang naguya ay hindi natatakot sa tigil. Pag-urong ng binti. Ito ay dahil napakalakas ng momentum ng opensa nilang tinggi. Kailangan ng opensiba ng Muay Thai fighter na si Ami. Na-provoke rin siya. Tingnan natin si Ami sa simula ng puwang na ito sa pag-atake nilang tinggi. Naghihintay ng mas eksaktong suntok para sa ganitong uri ng suntok. Pero, bawat atake nilang tinggi ay nagdala kay Ami. Malaki pa rin ang epekto nito. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Napanood namin ang unang laro, bagaman malinaw na mas mataas ang karanasan at kakayahan ni Ami kaysa sa kanyang mga kalaban. Ngunit sa harap ng nakakagulat na laban nilang tinggi, hindi ganap na naipakita ang teknikal na kalamangan ni Ami. At ngayon, nagsisimula ng dumugo ang ilong ni Ami. Ang kombinasyong ito ng mga suntok ay isang serye ng mga teknik ng langting. Sa ilalim ng epekto. Sige, sa ikalawang round, tingnan natin ang epekto ng suntok nilang tinggi. Hindi kasing linaw o eksaktong-eksakto tulad ng unang laro. Tinitingnan ang bawat hampas ni Ami. Lalo na ang kalinawan ng sweep at kick, lumalakas ng palakas. Ang Muay Thai fighter na ito ay may matibay na resistensya sa mga suntok. Isa lang siyang mahigpit na defensive player. Pagkatapos ay pinagawa niya silang tinggi ng pansamantalang atake laban sa kanya. Pagkatapos ay nagkontra-atake siya. Sa tingin ko, medyo relaxed si Ami ngayon. Siguro minamaliit ko ang kalaban ko. Dahil kapag nakipaglaban ka sa pagitan ng veterano at bagong dating, kapag inilagay mo ang sarili mo sa estado kung saan ikaw at ang bagong dating ay naglalaban-laban para sa morale. Sa ibaba, ang iyong mga teknikal na kalamangan at mga benepisyo ng karanasan ay hindi maaaring gawin ng maayos. Sulitin ang lahat. Sa puntong ito, hindi na ganoon kalaki ang agwat niyo ng baguhan. At nakikita ko si Ami na nagpe-perform sa labas ng mesa ngayon. Nawala na ang relax na ugali niya sa labas ng entablado. Nang tanungin ko siya sa audience, sinabi lang niya ito nang walang pakialam. Tiyak na panalo sa Lee. Ngayon, medyo kinakabahan na ako. Sa isang sandali ng pagmamadali, dahil magugulo ang buong taktikal na ayos na ito. Siyempre, malinaw ang mga tuwirang suntok nilang tinggi. Bagaman ipinakita ni Amil na kumpiyansa siya sa court. Napaka nakakatakot din niya, ngunit sa harap ng walang tigil ng mga teknik nilang tinggi sa suntok. O baka naman maraming kapintasan ang ipinakita ng katawan.
Si Ami na ito ay sinakal buong panahon. Nagsisilbi rin itong buffer para sa kanyang stamina. Alam namin ang espesyal na kasanayan ni Ami. Ito ang Thai-style na yakap na may knee top. Dahil kapag nakikipaglaban kami sa kickboxing, bawasan ang pangangailangan ng yakap at pagkakakapit. Kaya sa sandaling ito, pinipilit ng knee technique mo silang tinggi, ay lubos na hihina. At bilang isang Muay Thai fighter, hindi siya magaling sa knee lifts. Ito ay isang pisyolohikal na reaksyon sa aksyong ito. Hindi mo magagawa ang ganitong mga pagbabago sa maikling panahon. Kapag nililimitahan siya ng mga patakaran, nakakaramdam din siya ng sobrang hindi komportable at hindi komportable. Simula ang ikatlong laro. Dahil palaging ginagamit nilang tinggi ang kanyang high-frequency impact upang makipaglaban, upang lutasin ang mga kalakasan at kahinaan ng teknolohiya at karanasan sa pagpigil kay Ami. Kaya silang tinggi ay pisikal na pagod. Siyempre, mas marami pa kaysa dito si Ami. Nakita natin ang banggaan ng dalawang panig kanina. Mahal na crotch guard ni Langting. Mukhang lumalabas na ang lubid na nakatali dito. Nagpatuloy ang laban. Napakatalino nilang tinggi. Halos natalo niya ang referee. Ang tunog ng simula, isang backhand punch ang inihagis. Sa huling sandali, nanatiling positibo ang anyo nilang tinggi. Nais nilang tinggi na panatilihin ang momentum na ito. Walang tigil at mataas na frequency punching techniques ang inilunsad. Huwag hayaang lumayo silang tinggi sa ganitong teknikal na pabalik-balik na galaw. Paglapit sa lang tinggi. Kaya, ano ang teknikal na aksyon ng pabalik-balik? Ito ay isang mid hanggang long range na leg technique exchange. At parehong panig ay naghahanap ng mga oportunidad habang naghihintay sa isa't isa. Mga oportunidad para sa kontra-atake at mga pagkakataon para sa pag-atake. Sa puntong ito, may experiential advantage na si Ami, at malalaman ang mga teknikal na benepisyo, kaya ang langting expensive ay hindi dapat ibigay kay Ami. Gawin mo ang hatol na ito at hintayin ang tamang sandali. Palaging pinupukaw ang mga kalaban gamit ang mga suntok. Ganito silang tinggi ngayon, ang pinakamahusay na taktika para sa Ami. Tumugon ang mga manunood sa pamamagitan ng palakpakan. Ito ay batay sa momentum, hindi natalo silang tinggi. Habang nagpalitan ng suntok ang dalawang panig, hindi talaga sinamantala ni Ami iyon. Gusto nilang tinggi na magpatuloy. Ito ay isang napakatipikal na kaso, isang laban sa pagitan ng mga batang manlalaro at mga veterano. Patuloy na lumalaban ang batang manlalaro na silang tinggi sa ganitong uri ng walang humpay na presyon. Matagumpay na napigilan ng containment ang teknolohikal na kalamangan ng Ami. Pag-urong ng binti. Pagkatapos ng reconnect ng binti, isang beses ka lang pwedeng mag-strike o mag-knee. Sa ngayon, huwag mo itong ibigay kay Ami. Ito ang tamang timing para sa single leg strike. Kailangan mong lumapit. Diretso na agad ang laban mula pa sa simula. Magsagawa ng pabalik-balik na atake gamit ang mga teknik sa kamao. Sige, tapos na ang oras.
susunod, magbibigay ako ng anunsyo. Ang resulta ng laban na ito. Nanalo si Referino 1 ng 30 laban 28. Nanalo si Referino 2 ng 30 laban sa 27. Nanalo si Referino 3 ng 29 tandang bawas 28. The winner Ang is larong ito, red nagwagi corner si from Red Fang. China.